At ito na naman, may nagpainit na naman ng dugo ng mga DDS at ng mga Duterte. So panoorin natin itong interview ni Attorney Claire Castro. So ito, mainit-init pa. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC, it's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment? So si Atty. Panelo yung nagsabi na The biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una ang usapan dito ay about the God deserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Thank you, Yusek. We have more questions from MPC. Kay Padilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction ba dito? Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, may anong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Di ba? Ang sakit-sakit. Bakit nyo tatanungin at bakit nyo titiryahin? O bakit nyo boboldyakin ang presidente? Bakit hindi nyo tanungin yung namumuno doon na anak ni Duterte at kapatid ni Inday Lustay? No? Bago kayo dumirekta sa presidente, abay, tanungin mo muna yung anak mo, bakit talamak doon? Diyos ko, daig pa ang natinik. Hindi natusok, pero ramdam na ramdam ang sakit. Di ba? Nagpapanting na ba ang inyong punong tainga, mga DDS at saka mga Duterte? Dapat lang talagang sa inyo itanong yan pagdating sa isyu ng pulburon, lalo na kung nasa inyong lugar. Alam nga naman presidente ang tanongin nyo, kaya nga naka-appoint yung anak mo dyan o yung kapatid mo dyan na si Baste, di ba? Dapat siya nakakaalam noon kung bakit talamak at patuloy doon ang pulburonan factory. Ang sakit.